Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Yes, magandang gabi po. Ako po si Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Magandang gabi, Yusek, and welcome back. Good evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay. Thank God it's Friday at ang bati namin sa inyo ay happy weekend. Meron nang naghahanda para sa kanilang wash day tomorrow. Yung iba mamamasyal. Pero bago po yan, tutok po muna kayo dito sa ating balatuntunan. Ako po si R. Vargas. Welcome po sa ating programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napakikinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, Yusek, sabay din tayong napapanood sa Channel 3, doon po sa mga gumagamit ng TV Plus, at ganoon din po sa Channels 45 to 49, doon naman sa mga gumagamit ng Affordabox. Meron din tayo sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, ng Philippine Facebook page po yan, at ng Philippine Information Agency, at FB page ng DBM na Usapang Budget Natin. At syempre naka-live stream din yan sa aking page. Ayun, oo. Pinuno talaga, pre-note pa. No? Yes. But anyway, punong-puno po sa balita at impormasyon ng ating programa ngayong gabi. At mamaya po, makakasama rin natin ang head ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPB-TSO, isa sa mga pinakamasisipag at pinaka-competent na public servants na kilala ko. Yan po ay walang iba kung hindi si Executive Director Rowena Candice Ruiz. Pero bago po yan, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Formal nang isinumite ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang 2025 National Expenditure Program o NEP kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Miyerkules ika-31 ng Hulyo taong 2024 sa Malacanang Palace. Ang 2025 NEP na may temang Agenda for Prosperity, Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People ay nakabatay sa Philippine Development Plan or PDP 2023 to 2028 na siyang taon-taong inihahanda upang tugunan ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. May kabuang 6.352 trillion ang proposed national budget sa ilalim ng NEP na katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa at 10% na mas mataas kung ikukumpara sa 5.768 trillion budget sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Sa 2025 NEP, magiging holistic at inclusive ang magiging pag-unlad ng bansa dahil sa mas pinalakas na pamumuhunan sa sektor ng edukasyon, kalusugan, transportasyon, agrikultura, interior and local government, public works, social welfare, defense at judiciary. Kung matatandaan itong nagdaang State of the Nation address, pinahayag ng Pangulo na ang proposed national budget ay ginawa ng may iba yung pag-iingat, sipag, masusing atensyon sa detalye, kaya hinimok nito ang bawat ahensya na siguruhin na ang bawat sentavo o sentimo nito ay maayos na mailalaan sa mga mahalagang prioridad at impactful na mga programa ng gobyerno. Sa kaugnay na report bilang mahalagang bahagi ng legislative process para sa susunod na fiscal year, na-turn over na ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa parehong kapulungan ng Kongreso ang panukalang National Expenditure Program o NEP o NEP para sa susunod na taon nitong Lunes, ika-29 ng Hulyo 2024. Sa dalawang magkahiwalay na okasyon ng araw na yon, tinanggap ng mga leader ng Kongreso na sina Speaker Martin Romualdez ng House of Representatives
at Senate President Francis Cheese Escudero ng Senado ang kopya ng 2025 NEP ng National Government na may kabuuang proposed budget na 6.352 trilyong piso. Layunin ng proposed budget na suportahan ang mitiin ng PBBM administration para sa economic and social transformation at ipagpatuloy ang progresong nakamit sa unang 2 taon ng administrasyon na nakaangkla sa 3 pillars ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ito ay ang mga sumusunod: develop and protect capabilities of individuals and families, transform production sectors to generate more quality jobs and competitive products, at create an enabling environment. Sa panig ng House of Representatives, si Speaker Romualdez ay sinamahan ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Minority Leader Marcelino Lebanan, Secretary General Reginald Velasco, House Committee on Appropriations Chairperson Elizaldico at ibang mga kongresista. Samantala, sa panig ng Senado, sinamahan si Senate President Escudero ng mga kapwa-senador na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Senate Committee on Accounts Chairperson Alan Peter Cayetano, Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, at Senate Committee on Local Government Chairperson J.V. Ejercito. At sa iba pong balita, denetalya ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang naging mabilis na disbursement ng ahensya sa pagpapalabas ng Health Emergency Allowance o HEA ng mga healthcare workers bilang bahagi sa naging apila ng Senado ngayong taon. Sa sinagawang Senate Committee on Health hearing nitong Martes, sinaad ni Secretary Mina ang naging proseso sa paglabas ng pondong inilaan para mabayaran ang outstanding HEA arrears ng gobyerno. Aniya ni-release ng DBM ang higit 27 billion pesos noong July 5 sa ilalim ng SARO at ang corresponding cash requirement nito sa ilalim naman ng isang NCA para i-cover ang pambayad sa Public Health Emergency Benefit Allowance ng mga eligible na healthcare workers at non-health workers na tumugon sa nagdaang pandemya. Mababayaran ng inilabas na 27.453 billion pesos ang 4,283 COVID-19 sickness and death compensation claims ng mga eligible healthcare at non-healthcare workers, kabilang na ang 5 million or over 5 million na validated subalit hindi pa nababayarang HEA claimants. Nagpasalamat naman si Ronald Ignacio, tagapagsalita ng United Private Hospital Union of the Philippines, sa ginawang mabilis na aksyon ni Secretary Pangandaman na kanilang ini-expect sana na matutugunan sa 2025 pa, subalit nagawan aniya ng paraan na mailabas ng DBM ang pondo ngayong taon. Ang ginawang aksyon ng DBM ay dulot sa naging utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang unpaid arrears sa HEA. 16 na minuto makalipas ang ika-6 na gabi sa iba pang tampok na balita. Isinumite ng Intergovernmental Relations Body o IGRB sa panguna ni Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman at Minister Mohagher Iqbal ang ikatlong IGRB Progress Report kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Miyerkules, ika-31 ng Hulyo 2024. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Secretary Mina na ang tagumpay ng BARM ay isa sa mga prioridad ng gobyerno upang masiguro ang pangmatagalang kapayapaan at economic development para sa Mindanao. Sa naging bahayag naman ni Pangulong Marcos sa pagkumpleto ng IGRB sa 7 mechanisms nito, mayroon ng platform upang maisulong ang pagtutulungan, koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng national government at bangsamoro government sa pagsulong ng shared goals nito. Ibinida rin ng Pangulo ang ilang peace and development milestones ng IGRB at administrasyon, kabilang ang qualification at commissioning ng mga dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF sa Philippine National Police, ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating MILF at MNLF members, at ang matagumpay na turnover ng iba't ibang properties and assets ng national government na nasa loob ng BARM sa Bangsamoro government. Samantala, inatasan ng Pangulo si Secretary Pangandaman na buuin ang IGRB Manual of Operations
para masiguro ang pagpapatuloy ng proseso ng pagresolba sa mga isyong kinakaharap ng IGRB sa malapit na pagtatapos ng transition period matapos ang unang regular elections ng BARM sa May 2025. Samantala, magandang balita para sa ating mga guro. Binigyang diin ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang pagsasakatuparan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na isulong ang career advancement ng mga guro sa ating bansa. Sa paglagda sa Implementing Rules and Regulations ng Executive Order No. 174 Series of 2022 o ang Expanded Career Progression System for Public School Teachers noong nakaraang Biyernes, July 26. Pahayag ni Secretary Mina, mariin ang kanyang suporta sa Expanded Career Progression System o ECP sapagkat alam niya sa kanyang puso na wala tayo kung wala ang ating mga guro. Sa paglagda ng nasabing IRR, pinapakita ng gobyerno ang pagpapahalaga nito sa mga paghihirap at kontribusyon ng ating mga guro at ang prioridad nito sa kanilang pag-unlad. Inissue ang EO 174 upang itatag ang Expanded Career Progression System na nagsusulong sa professional development at career advancement ng mga public school teachers. Itinakda ng ECP system ang dalawang malinaw na career path para sa mga guro, ang classroom teaching career line o school administration career line, na walang prejudice sa pagpili ng isang guro sa paglipat ng kanyang career line sa panahon ng kanyang professional career. Sakop ng ECP ang mga public school teachers sa loob ng public basic education system sa lahat ng antas, mula kindergarten hanggang senior high school sa mga eskwelahan at community learning center na pinangangasiwaan ng DepEd. Pinangunahan ang signing ceremony ni na Secretary Pangandaman, Department of Education Secretary at dating Senator Sonny Angara, House Committee on Basic Education and Culture Chair Congressman Roman Romulo, CSC Commissioner Ryan Alvin Acosta at Professional Regulation Commission Chairman Charito Zamora. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. Tama po, at pero bago yan, no, shoutout muna. Shoutout po pala kina Tito Leonie at Tita Leonie at Tito Edgar Belmonte. Hello po sa inyo. Happy watching. Okay, so sa oras na ito, dagdag kaalaman na naman para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Noong nakarang July 20, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Ano-ano ang mahalagang bahagi ng sinasabing biggest anti-graft and corruption law in the modern era? Tara't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Sa pagpasa ng NGPA, opisyal nang inamendahan ang Government Procurement Reform Act matapos ang mahigit na 2 dekada. Sa pamamagitan ng bagong lagdang batas, gagawing mas mahusay at moderno ang procurement process at ipapalaganap ang green public procurement upang masiguro na mas epektibong maihahatid ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Mula sa karaniwang procurement process na umaabot ng 3 buwan o higit pa, 60 days na lamang ang kailangang gugulong proseso dahil yan sa standardization procurement forms at institutionalization ng electronic procurement. Magkakaroon na rin ng e-marketplace kung saan maaari na lamang mag-add to cart ang mga ahensya ng common items katulad ng karaniwan nating ginagawa sa mga online shopping application tulad ng Shopee at Lazada. Ipapakilala rin ng NGPA ang konsepto ng Most Economically Advantageous and Responsive Bid or MIRB upang masiguro ang kalidad ng mga kagamitan na matatanggap. Ang pagpapahusay ng government procurement ay isa lamang sa reformang isinulong ni Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman mula nang siya ay maitalaga bilang Budget Secretary. At ayon sa kanya, ang NGPA ang biggest anti-graft and corruption law in the modern era. Naway naging malinaw sa inyo ang kahalagahan ng NGPA sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo publiko. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo dito sa Budget 101. Wow, grabe, no? Nakita mo? Actually, doon sa mga fans na nagtatanong kung sino yung nagsalita sa Budget 101R,
Yan si John Nixon Wu mula sa Office of the Secretary ng Ayun. Department of Budget and Management. Mhm. O, Big diba? time. Napakaganda nung kanyang explanation, no? Tamang-tama, mamaya makakarinig tayo ng mas detailed explanation mula sa ating Executive Director ng GPPB Mas TSO. maipapaliwanag, ano? Yan. Napanood natin ang tungkol sa newly enacted na New Government Procurement Act or Republic Act 12009 na siyang nilagdaan ni Pangulong BBM nito lamang July 20. Alam mo, gaya ng sinabi ni Sec Mina, itong bagong batas na ito ang biggest anti-graft and corruption law in modern era. Bakit? Dahil po, kasi ito sa mga bagong mekanismo sa batas na magsusulong ng mas modern, innovative, efficient, effective, transparent, at sustainable na pamamaraan sa ating procurement process. Correct. Gaya na lamang nung pag-standardize po ng ating procurement forms, ang pagiging digital o electronic ng mga processes o procedures nito na magre-resulta sa mas maikling procurement time. Nabanggit nga kanina ni Nixon, di ba, mula 3 months o higit pa, inaasahan na matatapos ang procurement in less than 60 days sa ilalim ng NGPA. Correct ka dyan, Yusek Gades. At dahil dito, talaga namang mas mapapabilis ang proseso sa pagsasaayos ng programa at mga proyekto ng bawat ahensya ng gobyerno. At syempre, bibilis din ang utilization ng kanilang mga pondo. Ayan, bagong kaalaman na naman po hatid sa atin ang Budget 101 tuwing Biyernes at mga budget peeps. Katulad nga po ng sinabi ni Yusek, ay kaugnay pa rin po sa NGPA ang topic natin sa susunod nating segment. Maya-maya po lamang. Yeah, huwag po kayong bibitiw dahil ang susunod natin na segment ay ang Budget Matters. At makakasama natin si Attorney Rowena Candice Ruiz, ang Executive Director ng GPPB TSO. Tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Jessica, maliwanag pa. You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at. Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bumbilya. Ugaliin ding tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At ako po naman si R. Vargas. Shout out muna sa mga nakatutok sa atin online. Si Miss Rodriguez Gina. Babae ba siya o lalaki? Rodriguez Gina, good evening daw. Pa-shout out sa Purok Maunlad, Irawan. Ganun din, nanonood sa atin si Deep A. Salazar. Hi, Ayan. Dip. Fan Ayun. yan ni Edie Wen. Ayun, oo. At syempre si Jamie Quinto ay nakatutok din sa atin. Ganon din po yung iba ay yung misis ko, yung tiyahin ko at yung kapatid ko sa Ayan, Texas nakatutok. Siyempre, shoutout din sa aking, ito yung aking pinaka-love sa buong universe. Si Noya Ayun, Libiran. Hello, shoutout, Noya.
Hello. At sabay din po tayong napapanood ngayon sa TV at syempre via Facebook Live sa PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. So at this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matter. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Naku, isa na namang makabuluhang talakayan ang ating ihahatid sa inyo ngayong gabi. Correct. Di ba, R? Correct, Yusek. Oo. At mas lalo nating ihimayin itong Republic Act number 12009, Yusek, itong New Government Procurement Act. Oo, alam mo, tama si Sec Mina, alam mo, landmark legislation. At yung sinabi niya na siguro yung biggest anti-graft and corruption law, di ba? In modern times or in the modern era. Kaya natutuwa po tayo at nako, alam mo sobrang busy nitong taong to kaya naman very happy at excited ako nung umuo siya na mag-guest dito sa ating programa sa Usapang Budget natin. Natutuwa po tayo at napaunlakan tayo ng Executive Director ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPB-TSO para talakayin ang mga bagay na ito o yung mga salient details about the NGPA. Ayan po ay walang iba kundi si Edie Weng Ruiz. Magandang gabi po, Edie Weng. Hello, good evening po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ayan, at talaga si nagbablush si Edie Weng. Very blooming ang itsura ni Edie ngayon. Excited for the interview ba? Siyempre, ma'am. Edie Weng. Ayan. Alam, ito po ganap na po kasing naging batas yung New Government Procurement Act o Republic Act number 12009. I understand, ano po to, di ba? Parang in-update yung ni-reform yung dating New Government Procurement Reform Act. Pinalitan niya basically po, no? So bago na pinaghusay, marami po tayong mga ginagawa na ngayon na in-institutionalize sa ating bagong batas at syempre, in-update and modernize talaga natin yung mga proseso. Bakit po siya in-update, Edie Weng? Gaano ka tanda na ba yung 21 years na po since the existing law right now, RA 9184 or the GPRA or the Government Procurement Reform Act ay naisabata. So 21 years old na po. 21 years old, mas matanda pa pala sa akin yun. Arda, just kidding po. Kasi paanong paraan po nito mapapabilis yung ating procurement? Yeah. Totoo po ba na kayang tapusin yung procurement in more or less 60 days? Maganda pong question niya, no? So when we started po, so we all know that the President in his last SONA, no, yung kanyang 2023 SONA, sabi niya sa Kongreso, please pass a new procurement law. Kaya po, nung ginagawa namin yan, isa po sa mga bilin ni Sec Mina is make sure mapabilis yung proseso. Ngayon, ang question is, paano ba siya mapapabilis? So, kanina po nabanggit, no, modernize na po niya yung ating procurement process through the PhilGEPS or the Philippine Government Electronic Procurement System, kung saan gagamitin na ngayon natin ang mga teknolohiyang available. Madami na po yan. We have blockchain, we have AI. At the same time, isi-streamline natin yung proseso to take advantage of mga innovative solutions. Kaya tama po kayo na sa ating pong bagong batas, yung pong period from opening of the bids to the award of contract can now happen within 60 days. Ang current po natin ngayon is 90 days. Yeah. So, it was really shortened, no? To just 2/3 of the current period. And again, paano ito magagawa? We will be leveraging technology, no? Yung mga modernong mga proseso kung saan pwede nating mas streamline yung procurement process. Correct. Streamline po talaga even yung mga documents ba na pinapasa? Yes, ma'am. So, maganda po na nabanggit nyo yan. Ngayon po kasi, ang procurement process, yung mga suppliers, they submit documents coming also from other government regulatory offices like BIR, SEC, and DTI. Alam naman po natin na meron din silang mga electronic portals or mga electronic system. So, dun po sa ating bagong batas, isang provision dun sa modernization is to integrate. Meaning, kumbaga po, ang lagi kong sabi dyan, sa Skyway na tayo dumaan. Bakit kailangan kung saan-saan pa po pupunta yung mga suppliers natin para lang makuha yung dokumento tapos isasubmit po every time nasasali sila sa bidding. So, ang gagawin po natin through the provision po ng batas is yung PhilGEPS will be modernized to integrate with the other platforms or systems po ng ahensya ng gobyerno.
Itiweng, dito po sa bagong batas na ito, meron tayong tinatawag na most economically advantageous and responsive bid. Ano po ba ang kaibahan nito dun sa nakasanayan natin bid out dun sa lowest bidder? Okay. Thank you for the question po. So, ngayon po, ang current po nating award criteria ay lowest calculated and responsive bid. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ikaw pong supplier ay compliant ka sa technical specs at ikaw ang may pinakamababang bid, ikaw ang mananalo. Alright. So, sa ating pong bagong batas, meron na pong another criteria na binibigay sa ating mga procuring entities. Ito po yung tinawag nating MERB. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bukod sa cost na criteria, maaari na rin natin gamitin ng quality criteria. So, anong ibig sabihin nun kung meron ng quality criteria? Kung ikaw ay supplier na compliant sa technical specs at mababa ang iyong bid, hindi automatic ikaw ang mananalo. Kasi kung gagamitin ng procuring entity yung quality na criteria, dapat mas malaki din ang porsyento o rating mo dun sa quality. So kahit na ikaw yung pinakamababa, hindi automatic. Now, kung medyo mas mahal ka pero mas mataas yung rating mo sa quality, maaari ka manalo under the MERB. Kasi po, di ba, nagiging problema yan eh. Yan, lalo na sa atin, yung sa may mga experiences na sa bids and awards. No? Minsan kasi, alam mo yun, kapag, dyan dinadaan ng ibang mga suppliers eh, kapag mababa yung quality, pero talagang binabagsak nila yung presyo ng bid nila. Kasi alam nila, kapag ikaw yung pinakamababa yung bid, kahit na hindi naman, kahit talo ka pagdating sa, siguro sa quality ng mga materials na gagamitin mo o ng product mo, ikaw pa rin yung mananalo eh. Malaking porsyento nung mga rating, no? Yung kasi yun lang po ang cost criteria talaga. cost. Oo. Ngayon, sinasamahan mo na ng quality. So ngayon, may opportunity ng ating procuring entities i-define ano ba yung quality criteria nila. Correct. At kung mas mataas ang rating mo sa quality, kahit pa mas mahal than others, pwedeng ikaw pa rin ang manalo under MERB. Kaya yung sinasabi ni President BBM dyan, di ba? Yung ensuring that we get only the best deal for yung sa ating mga kababayan, no? Para Yung sa tawag po natin dyan, value for money. Value Ibig for sabihin, hindi natin tinitignan lang yung cost, yung magkano siya, pero gusto nating makita yung quality na kailangan natin, tugma dun sa makukuha natin. Opo, so aside po ba dito sa most economically and advantageous and responsive bid, ano pa po ba yung ibang salient features ng bagong batas na ito? Yes. Sa So, NGPA? you said kanina, nasabi ni Sec Mina, this is the most, biggest anti-corruption. No? So, I really have to emphasize na we have enhanced transparency and accountability in public procurement. Kasi po, like ko sinasabi, sa public procurement, wala ka pang bidding, pwedeng may corruption eh. Kasi may conflict of interest. Baka mamaya, lutong Macau lang yung bidding mo. So, kahit wala ka pang pinupost, pwedeng may kalokohan na. So, paano to nagawa ng bagong batas? Una po, sa transparency, bilang si Sec Mina rin po ang chairperson ng OGP, nilagay po natin, in-institutionalize natin ang paggamit ng Open Data Contracting Standards or Open Data Standards. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang basta ipopost mo yung bidding mo, kailangan pwede mo magamit yung information. Pwede mo siyang ma-download, pwede mo siyang makopya, ma-edit, para sa anong paraan? Para talagang ma-evaluate mo at maproseso mo yung mga impormasyon tungkol sa bidding. That way, pwedeng ikaw mismo, whether membro ka ng CSOs or just the public, pwede mong maging mas critical ang pagbusisi mo dun sa mga procurement projects ng ahensya. Kasama din po dyan, nilagay din po namin yung beneficial ownership rule. That's really part of transparency and accountability. Ano po yung beneficial ownership? Magkakaroon po ng deklarasyon ng mga suppliers kung sino ba ang ultimate owner, sino yung merong efficient control and management, or siya yung merong majority influence dun sa mga decision or polisiya ng kumpanya. Bakit siya importante? Kasi meron pa mga korporasyon ngayon, iba-iba lang ang pangalan, pero isa lang ang may-ari. So, pwede kang ma-blacklist si A, ma-blacklist si A company, gawa lang siya ng A1, gawa lang siya ng A2, pero siya din yun. So,
Bakit siya mali sa procurement? Kasi pwedeng nagkakaroon ng lokohan lang or collusion. Kasi, di ba, i-manipulate nila yung ating bidding para makuha nila yung presyong gusto nila. Tayo naman, nakala natin may effective competition, pero isa lang pala yung mga corporation. So, napakaganda pong provision yan ng ating batas. Second, I have to emphasize this kasi binanggit po ito ni Pangulo nung signing ng NGPA, we have institutionalized sustainable public procurement. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang natin titignan ng economic cost, titignan natin environmental impact. Diba? Ano bang binibili natin? Baka naman binibili natin yung mas nakakasama sa ating environment. Hindi tayo nakakatulong sa climate change resiliency program ng ating bansa at saka mga nationally determined commitments natin. And number 3, kinukonsidera natin yung mga social factors. Kasama po dyan ang inclusive public procurement. Ibig sabihin, ayaw natin na ang procurement doon lang sa mga mainstream suppliers, yung mga usual na sumasali. Gusto natin Just so others, lahat. give equal opportunities sa mga kababaihan, sa mga MSMEs at iba pang mga sektor po ng mga suppliers. So, effective competition ang gusto natin at kinukonsidera natin again yung kabuang economic, environmental, social. And finally, ito very close to my heart, yung professionalization. No, hindi po alam ng karamihan na currently, while napaka-importante po ng public procurement, wala po tayong independent stand-alone procurement positions. Usually, magre-request pa po tayo sa DBM. So, dito po sa ating batas, mandatory na po na magkakaroon ng procurement position. So, ngayon, supply officer ka, ikaw rin magpo-procure. Sa ating pong batas, magkakaroon ng separate procurement positions at nakabase ito sa competencies required. So, hindi pwedeng admin positions lang. Meron din po tayong licensing requirement. So, and finally, sa public procurement po, hindi usually black and white usually gray. No? Hindi mo alam, pwede ba to? Bawal ba to? So, mag-i-establish po tayo ng code of ethics na kailangan pong sundin ng ating mga public procurement officer. So talagang we have elevated in the law public procurement as a profession in the Philippines. Tsaka, matanong ko lang, Edie Weng, no? Kanina banggit mo yung beneficial ownership. Yung dapat, syempre, para malaman natin sino yung ultimate owner, sino yung ultimate, who has the ultimate management and control of a company. Ano, kasama rin po ba dyan yung malalaman nyo rin kung halimbawa yung bang owner, kamag-anak nung member ng BAC, o chair ng BAC? Yes, ma'am. That's a Diba very bawal good mga question. So, ngayon, mas meron na tayong handle on, monitoring conflict of interest. Kasi kahit papaano po, at syempre gagamitan din po natin yan ng teknolohiya para mas mapabilis yung ating pagmamonitor. Kasi kung manual, na-award na natin, tapos na yung proyekto, tsaka pala natin malalaman may conflict of interest. So yes, maaari din po nating magamit ang beneficial ownership information para dyan. And in fact, I want to add, ang alam ko po, tayo pa lang po ang gumagamit ng beneficial ownership na mekanismo sa public procurement. No? At nasa batas po natin. Kaya po marami pong mga development partners and stakeholders na masayang-masaya po sa pagsasabatas ng NGPA with the beneficial ownership rule. Dapat mas ma-promote pa talaga itong NGPA. Ang dami pa nating mga kababayan na hindi nakakaalam tungkol dito. Ang gaganda ng mga sinabi ni Edie Weng. Tama. Edie Weng, sa paanong paraan po nito mapapabuti yung government spending ng mga ahensya ng gobyerno? May improve ba nito yung kanilang budget utilization? Yes po. Maganda po nabanggit kanina sa news na nagsabit na po tayo ng proposed budget next year. That's 6.352 trillion, if I'm not mistaken, or around $108 billion US dollars. So imagine niyo po yung amount, no? So generally from 10 to 20% po ng ating GDP public procurement 'yan. So alam natin na malaking bahagi ng ating budget dadaan sa public procurement. So naturally, kung hindi ka magandang mag-procure, mahinang-mahina ang budget utilization yon. Conservatively, 2.5 trillion po every year dadaan sa public procurement to about 3 trillion pesos. Imagine that. The new Government Procurement Act po has a provision on strengthening strategic procurement planning. Bakit po ito importante? Sa pag-aaral po namin, 50% po kung bakit nagkakaroon ng failure of bidding is due to lack or poor planning. So, basic ko lang pong laging sinasabi, garbage in, garbage out. Nakakainis yun pag failure bidding. Siyempre, ulit ka. Ng time and energy. Yes. Tapos biglang mag-failure bidding. Ulit ka ulit. At saka, meron pong economic cost ang delay. So, di ba, imbis na naibigay mo na yung mga public services, mauulit ka pa, nag-iintay yung mga public natin in terms of us or the agencies
providing for the services. So, maganda po na minandate na po natin ang market scoping at tamang pagpaplano. Nakalitan niya na rin po doon sa ating batas. Ano-ano ba itong mga procurement strategies na pwedeng i-adapt ng ating mga ahensya ng gobyerno para mapag-igting yung pagpaplano. So, that's number one po. No? At the same time, maganda rin po dahil we shifted, no, after 21 years na bago po nagkaroon ng paradigm shift to what we call as fit for purpose approach. Anong ibig sabihin nun? Ngayon po, by default, public bidding. Exceptional circumstance po kung mag-alternative modes ka. Siyempre po, mga ahensya ng gobyerno, pag exceptional circumstance, medyo takot. I have to defend pa. Why do I have to? Ngayon po, tinanggal namin yan. We don't have public bidding in alternative modes. We only have modalities in procurement. Fit for purpose because each of the modality would have its own objective, saan siya magandang gamitin, ano yung mga requirements, at kapag na-comply mo yun, pwede mo na siyang gamitin. Hindi na yung ngayon na yung ang iniisip nila, ang default talaga dapat competitive bidding. Di ba? Yes, Dahil ma'am. po ganon. Hindi agad, kung mas madali naman yung alternative mode, no? Or negotiated procurement, hindi nila ginagamit. At Kasi- compliant ka naman sa Correct, requirements. totoo, no? Hindi ginagamit. Maaari po But yun. anyway, ito, anyway nga, sorry, ang dami kasi mga nagtatanong nito dahil nakikita nila dun sa mga post ng GPP, BTSO at ng DBM. May bago daw mascot, Ay, yung gusto ko yan. GPP, BTSO. Sino po ba tong si Billy Bayong at bakit po ninyo naisipang gumawa ng isang mascot? Pero ako tuwa ako dun Yes, ma'am. No? So, but I have to start by, don't worry, malapit na po namin i-launch si Belinda. Kasi baka sabihin, bakit si Billy lang? Billion Belinda, wow. Yeah, actually po, matagal na po si Billy Bayong. Nilaunch po namin to nung pandemic, noong 2020. Kasi po, naisip namin, online lahat, di ba? At saka ang procurement very technical. Kailangan namin ng tulong kay Billy para mas, ma-put across namin ano yung mga information na kailangan nila, especially since very critical ang procurement at the time of the pandemic. So, kung matatanong nyo, bakit Billy? No? Pinag-isipan namin mabuti yan kasi it's a play on the word Billy. Diba? So, bakit Bayong? Obviously, gusto namin i-embed yung ating kultura, no? Tayo, I remember nung sinasama ko ng lola ko sa palengke nung bata, may Bayong, di ba? Kaya po natin ginamit si Billy Bayong. Siya po yung mascot natin. And recently, talaga pong ginagamit na namin si Billy Bayong. So, Hindi ako kay Belinda, and yes, later on, kasi inclusive po tayo, di ba? Siyempre, with At NGPA at si Secmina. So, eventually po, malo-launch din natin si Belinda. Ano yan, partner niya po si Billy? Hindi pa po namin alam kung siya ay kapatid o partner ni Billy. So, medyo ini-explore pa po natin yan. Very excited din ako dyan. Opo, baka po meron kayong dagdag na gustong i-shout out, i-promote o sabihin. Go ahead. Ay, thank you po, sir. So, ngayon po, very, very busy na tayo in the preparation of the IRR because we only have 180 days para po mailabas po yung ating implementing rules. So, maganda pong masabi sa lahat na until may implementing rules and regulation po ang NGPA, yun pong current rules natin under 9184 will govern. And in doing that, we will soon be launching our microsite. It's the ngpa.gppb.gov.ph kung saan bibigyan namin ng information lahat po ng stakeholders kung anong ginagawa namin sa paglinang ng ating IRR. Pwede rin po kayong mag-comment doon, pwede rin kayong sumali sa mga consultation natin online. So, in a few weeks po, we will be able to launch that. Now, dahil hindi naman po pwedeng intayin natin yung batas bago natin i-train ang ating mga practitioners. So, what we did po last year was launch our Procurement Professionals Online Hub. Ginawa po natin to in preparation for the passage of the law kasi nga po, di ba, gagawin na nating professional. So, gusto namin malaman, ilan ba yung kailangan nating gawing professional? Ilan ba yung kailangan nating ihanda para sa licensing requirement? And we were surprised na since we launched in October, we already have 30,000 registered practitioners po in the Philippines. So, I am encouraging everybody po para po ma-ready namin kayo before the full transition which will happen in 3 years' time para po ma-train na namin kayo at makapag-ready kayo for licensing. Visit us sa ating Pro Hub po sa website ng GPPB. And we are also intensifying our training programs. We have launched already our professionalization calendar. So araw-araw po may training po tayo sa ating GPPB TSO building along Commonwealth. No? Kung interesado po kayo, please do check all of the programs online and register.
You can register also and pay online para po you reserve a slot na in our training programs. And then meron din po kaming weekly TSO Talks. This was launched by no less than the DBM Secretary po. For us to be able to, so of course every week we will now be featuring NGPA series. So meron din po kami mga ini-issue'ng IEC materials on NGPA, which of course Yusek Goddess is helping us also cross-post sa DBM social media pages para po meron na kayong snippets of information kung ano yung NGPA, kasi I'm sure excited na pong lahat malaman yan, no? And of course, also, in a few weeks' time, we will be launching the Observers Portal. Sabi po ni Sec Mina, So it's open government. yes, very, very important in terms of transparency, accountability, anti-corruption. So ito po yung aming platform kung saan CSOs can actively participate. Initially po muna in the bidding process, but hopefully we want to expand it because it's in the law, in the implementation. So if familiar po kayo sa Tinder, if you're looking for a match, ang ating pong Observers Portal, parang ganon. Kung procuring entity ka looking for a CSO match, yung pong portal ang makakatulong sa inyo, with just a click of a button, makakapag-invite po tayo ng CSO observers po sa ating procurement process. Ayun, sana pala sinama niyo po si Billy Bayam dito sa programa. Oo natin. nga eh. Oo nga, grabe. Alam mo pag pinapakinggan ko si Edie, parang na-amaze ako na parang ang dami talaga mga competent, mga women leaders, no, sa Yes, bureaucracy, yes. nasa government, Thank no. you, ma'am. Dapat to lagi pang na-expose eh. Kasi parang feeling ko kahit natutulog siya, kaya niyang i-discuss itong NGPA yung mga procurement process, no. Opo, O yan, yes. so Edie Weng, nagpapa-shoutout yung mga staff mo, nanonood yata sa'yo. Yes, of course. First, before anything, I wanna say hi to my mom, my sister Gina, at si Doc Jason, si Doc Rhea, and of course, my pamangkin Theodore and Therese, and of course, all the hard-working men, women of the Government Procurement Policy Board Technical Support Office. Hello, and hello everyone. Ayan, okay. Ladies and gentlemen, Government Procurement Policy Board Technical Support Office Executive Director Weng Ruiz, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan sa amin ngayong gabi. Thank you po. Ayan, samantala sa susunod nating talakayan, makakasama natin ang isang batikang aktres, mapapelikula man o teleserye. At syempre, malalaman natin sa kanya ang ilan sa mga pagbabago sa entertainment industry. Ano ba yung sekreto sa kanyang staying power at mga personal budget tips para sa ating mga taga-subaybay. Kaya't abangan po ninyo ang ating budget talks dahil makakasama natin ang veteran TV and movie actress. Walang iba kundi si Miss Marisa Delgado. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang tagumpay na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pasukan na uli!
Yep. Vacation's over. But don't frown because school is fun. Kasama ang inyong mga bestie, hooray for the new learnings, new experiences, new friends to meet, at new memories to make. Kaya enjoy lang at give it your best. Study well and make your parents proud. Welcome back to school, dear students. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738. Ayan, welcome back. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Tibiran. At ako po naman si R. Vargas. At shoutout muna Yusek, yung pamangkin ko, nag-birthday kahapon. 13 years old na siya, si Angel Gabriel. Happy birthday! Happy birthday! Yusek, isa na namang interesting segment ang meron tayo ngayon sa ating tampok ngayong gabing ito. Tayo ay makikipagkwentuhan sa isang mahusay na aktres sa telebisyon man yan o pelikula at mapateleserye man. Kaya simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. Ayan, mapalad po tayo ngayon dahil napaunlakan tayo ng isang versatile at multi-awarded actress. Kilala siya bilang mapakontrabida o bida roles man yan. Napakasikat nito. Correct. Thank you po for joining us sa usapang budget natin, Miss Marisa Delgado. Good evening po.
Good evening din sa inyong lahat, Rod and everyone in your studio at saka sa ating sa iyong tagapakinig at followers. Yes. Ayan. Ma'am Marisa, alam nyo, idol na idol po kayo. Ayan, gusto ko kasi yung mga ganyang yung mga ganyang look, yung mga medyo matataray. Mestiza. Mestiza. Ayan, di ba? Salamat. Mata pa lang. Ayan, ma'am, sa dami po ng mga nagampanan ninyong role, ano po yung pinaka-memorable sa inyo at bakit po? Yung Lumuha pati mga anghel at saka yung Till Death Do Us Part. Yung dalawang nanalo ako ng FAMAS sa supporting actress ko. At saka yung isa na ginawa ko kay Ramon Revilla, yung Ediset. Wow. Ano po? Ediset. Kasi yun nga, dun nanalo si ma'am ng FAMAS ng award. FAMAS, di ba? Bigatin Yung na- dalawang magkasunod yan. Saka, ang gaan nung trabaho, magaan yung pagkilos. Yeah. Very comfortable po kayo nung smooth, ganyan. Oo. Ayan. Ma'am, pinaka nakilala po kayo bilang primera kontrabida, mapapelikula man yan o sa teleserye sa TV. Pero nakagawa na rin kayo ng ilang sitcom at drama genres. Ano po ang sikreto sa versatility po ninyo? Yes. Ano nga ba? I would say, dahil talagang gusto ko maging artista. Talagang... Your passion. Ganun po, no? Oo, talagang pangarap ko yun Childhood dream ko maging artista. Binigyan naman sa akin ng Diyos. Siguro yun. Doon nang gagaling yung talagang nararamdaman ko pag may kinikwento na ng direktor, anong gagawin, anong susundan, dito, ganun ka na-absorb ko. Kaya I would say yung pakiramdam at saka pag gusto mo talagang lalabas at lalabas, Yan po talaga ang talent Yan ang talent ni ma'am. Thank you. Acting talaga. Thank you. Wala pa ng mga workshop. Wala pa mga acting workshop noon. Yan ang gusto nating malaman Kasi di ba syempre si ma'am, nung halos bago pa lang yung industry nung syempre na-witness na niya So Ma'am Marisa, ano po yung difference, looking back, no? Ano yung difference nung industry noon sa industry ngayon? Okay. Siguro, talagang progreso na ngayon ng industry ng pelikula, telebisyon, di ba? Dahil ang mga direktor, ang mga writer, talagang mga nagtapos na ng kolehiyo. Sa kolehiyo, di ba? Meron na ngayong eskwela para dyan. Nung araw, widow. Ang mga direktor, writer. Yun ang alam ko, mga widow lang sila. Sa experience nila, yun ang inaano nila. Tapos, ngayon naman, yung mga equipments, talagang nakaayon tayo sa panahon. Kung international nakatune tayo sa modern. At saka mga artista noon, siyempre, mas lesser yung magkakaibigan, magkakakilala, lesser ang... Ngayon, medyo may mga grupo-grupo magkakakilala. Maging naman noon, pero hindi... Tsaka siguro marami ng artista. Marami na ngayon. Noon, konti lang kami, kaya halos talagang magkaka-vibes. Tsaka ngayon may mga star searches na di ba? Correct. Mga talent search. Mga talent search, di ba? Yes. Ito, Miss Marisa, usapang budget na tayo. Saan nyo po napupundar yung mga kinikita nyo po sa pag-aartista? Saan ko napundar? Opo. Siguro sa properties. Alright. Like na lote, nung araw maraming bibili ko hulugan, siyempre nung una ng hulugan.
paikot-ikot lang yun. Pagka naano ko, nabibenta ko, mag-upgrade na naman ako, yung gano'n. At saka, mostly sa properties, kasi yun ang payo sa akin ng lolo ko. Bakit Sabi daw po niya sa properties? Ha? Bakit po properties? Bakit hindi kotse? O Kasi- bakit yung mga luho, yung mga mga ibang Ay, hindi ako pampaganda, mga mahilig. ganon? Hindi ako doon. Kasi hindi naman investment yun, di ba? Yan. Saka kotse, paglabas yan sa kasa, bumaba na kagad ang presyo niyan. Di ba? Totoo. Ang property, kahit na siya nakatenga, kahit na lote lang siya, tataas ang presyo. Totoo. Kasi yun ang turo sa akin ng lolo ko eh. Saka wag daw umakap sa malaking poste na hindi mo kaya akapin. Saka hindi ako mahilig sa mga gano'n, mga kotse. Ano pong mga- ibig sabihin nun, ma'am? Yung wag yumakap sa posting Hindi mo kayang yakapin. hindi mo kayang yakapin. Kung hindi pag umakap ka, di ba, hindi pwedeng, kung hindi mag-abot yung dalawang kamay mo, hindi mo maaakap yan. That means, hindi mo kakayanin. Kaya hindi mo kakayanin i-sustain. Yeah. Sasabit ka. Diba? Sasabit, maaaring mabaong ka sa utang o nasayang yung ginastos mo o para bang kung ano yung meron ng kapitbahay ko, di ba? Dapat meron din ako nun. Ganon. Sa aming artista, siyempre, medyo kailangan kami, presentable. At saka yung hindi naman masama yung sumunod sa mga brand names, yung mga ganon, di ba? Kung ano lang ang kaya. Opo. Yung Opo, budget. parang, di ba? Huwag kang parang don't bite more than what you can chew. Yung mga ganon. Huwag kang maluho. Huwag kang maluho. Kung ano lang yung kaya. Tama yun. At saka, wala yung sugal. Yan. Very important yan. Yun, talo. Kahit na pa sabihin, talo yun. Walang sugal. Hindi yung sa investment, mas prefer ko property. Kasi yung property, pag tumaas na, o benta mo, bibili ka na naman ng medyo maliit na presyo. Pag tumaas na ulit, benta mo, napapaikot mo yung pera mo, lumalaki yung halaga. Gandang payo yan, ha? Totoo. Meron po ba kayong sinusunod, ma'am, na budgeting plan? Para po dun sa paano po kayo nagbabudget? Sa bahay? Mga personal finances ninyo? Hindi ako masyado sinusunod, no? Parang ordinary rin. Kaya lang yun, yung pag-budget ko, inuuna ko syempre yung pagkain na maayos, di ba? At saka, yung hindi ako tumitira sa malaking bahay. Ang mahal ng kuryente niyan. At saka tubig. Kung ano lang yung kailangan namin, ng pamilya ko, may tigi sa kwarto, yung gano'n, o mayroon ako isang extra kwarto na magsisharing kung may guest ka. Hindi ako noon. Very practical si ma'am, no? Very practical Sige, go po ahead. kayo. Very practical po kayo, napansin ko. Di ba? Yes, Relate siya kailangan mga ordinary ganun. Filipinos, mga moms, yung mga Correct. ganyan eh. Oo. Masa, Oo, oo. masa. Ang cool ng mga tips ni ma'am eh. Yes. Yan. Opo. Yung mga bisyo, wag na yan. Yan. Ano po yung mapapayo nyo sa mga kabataan at aspiring artists tungkol po sa pagmamanage ng kanilang career at personal finances, ma'am? Okay. Sa mga artista naman, sa mga gusto mag-artista, syempre, huwag bulaksak sa pera. Kailangan, pagka meron kang talent fee, paglabas ng talent fee mo, at least ang sinasabi, 10% or 20% isubi mo. Pero maaaring hindi makayanan pa yun dahil maliit at marami pang pangangailangan. At least magsubi. Magtabi ka ng kahit na 200, 500, 1,000, ganun muna pag lumalaki, di ba? Tapos, kasi yung pangangailangan ng artista medyo malaki. We have to provide for our own
clothing, hindi naman kami pwede ring lumabas ng medyo hindi nakaayos. Diba? Correct. You have to invest po sa looks, no? Pero kailangan hindi yung disco rito, disco ron, gimmick dito, gimmick doon. May mga kabataan ngayon, gimmick dito, gimmick doon. Sabi, deserve daw nila. Oo, at saka yung cellphone. Hindi, ang cellphone, ang mamahal pa ng binibili. At saka, maya-maya bago cellphone. Kung Parang ano ka pang pag hindi latest ka nakatsak sa uso, ano ka? Nahihiya. Minus. Hindi na kailangan yun. Basta maganda, pinakikinabangan. Yung gano'n, nagugulot niya ako minsan, pati mga apo ko. Ano ba yan? Mahal naman yan. Kung ako nga, pwede lang yung dati yung unang labas. Mga keypad, Very yung convenient. mga ganon. Mga keypad na Kaya lang, keypad. Text and Kaya call lang, po. syempre, kailangan na ngayon na medyo upgraded dahil dyan sa cellphone naman, saka sa telepono naman kami na ako-contact sa trabaho namin. Opo. Yung, saka minsan, dyan na rin ginagamit yung pinadadala yung script. Opo. Correct. Ma'am, meron po ba kayong mensahe sa mga fans po ninyo, sa mga sumusubaybay sa inyo? Well, maraming salamat sa mga fans. At saka, talagang tangkilikin natin ang ating Filipino TV shows, ang ating Filipino movies, yung mga stage shows or concerts. Tangkilikin natin yung atin. At saka, syempre, always take care. At maraming salamat sa inyo, sa inyong pagiging fan. You know? May mga Just nagtatanong, be good. ma'am. May nagtatanong po na mga fans ninyo kung meron po ba kayong mga upcoming shows? Baka pwede nyo daw pong i-promote? Sa ngayon, wala pa. Nakatatapos ko lang nung My Guardian Angel. My Guardian Alien. Alien. Kasi, Alien. Kasi, towards nung June 6, hindi pa tapos, may mga 5 days pang taping. Natumba ako. And nagka-fracture ako sa hip bone. Naku. Kaya hindi pa ako. But now, 2 months na ka-check up lang ng doctor, okay na ako. Okay na akong i-practice, ilakad yung kaliwa kong paa. Pero easy lang ako. Hopefully, and by the grace of God, August talagang perfect na. Ayan. Pero ngayon, Naman po, nakakalakad-lakad na ako, nakakasakit very- wheelchair. We're very happy po na okay na po kayo ngayon. Oh, yes. bless Thank you po. God. At ayan po. Saka stricto ng anak ko. Ayan, we pray for your continued good health and blessings, Thank you. Ma'am Marisa. Thank you. Ayan po. Yeah, thank you very much. Opo, And God bless you too. maraming salamat po, Miss Marisa Delgado, sa pagbabahagi po ng inyong oras at karanasan sa mga Thank you po. nakasubaybay po sa atin ngayon. Okay, maraming salamat din sa inyo. It's an Opo. honor. Thank you po. Yeah. Thank you po. Yeah, thank you. Yeah, bye-bye. Opo, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin yan sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ganun din po sa Philippine Information Agency at usapang budget natin page ng DBM. Sana nga po ay may napulot kayo at natutunan dito po sa ating mga itinampok, sa ating mga panayam, dito sa ating programa. Antabayanan po ninyo yung susunod na programa, ang Salam Radio. Ako po naman si R. Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at